good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So ngayon, September 7, 2020. So isang magandang indication na maganda ang ating takbo ng ating PSE index. So may green candle siya ngayon. Dahil dyan, meron tayong re-reviewin na naman na mga nag-trending na stock. So mga bago na naman ito sa ating paningin. So ngayon, nandito na si ABA, ACN o ASN, Ali, AR, Abra Mining. So BDO dito, nickel now. So combination siya ng iba't ibang mga businesses or negosyo na nandito sa Pilipinas. So hindi lang nakapokus regarding sa mining saka sa mga retail. So meron na rin dito sa mga dito telecommunication, so sa real estate property, sa isa pa sa mga AC, sa source of power or electricity, saka yung Abacor, yung sa naman to regarding din involvement to sa iba't ibang negosyo. So sa mining, so may real estate din yata to, so based dun sa aking mga nabasa, at saka sa banking. So pero kamaramihan pa rin ngayon guys yung tinatawag nating mining. So yung nga kagabi gumawa tayo ng video or technical analysis about sa mga mining company na maganda. So kanina naman tiningnan ulit natin. So naging maganda ang takbo ng mga mining. So guys, punta tayo sa ating PSE ay sa ating Instagram para tingnan natin ang ating mga nag-trending na stock, kung ano ba ibig sabihin kung bakit sila nag-trending. So baka malamang dahil sa value, volume, or sa top gainer, top loser. So doon lang naman yan guys. So punta natin guys sa ating Instagram. So ayun nga guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So ngayon, September 7, 2020. So Monday, first day of the week for the trading day, trading week. So magandang indication nating PSE. So tumaas siya ng 150.76 points. So from the bottom, so hanggang sa matapos yung time o oras ng ating trading ngayong araw is pataas ang ating puntos dito sa PSE base sa ating nakita kanina. So ngayon, nasa 5,935.85 points na siya. So near na siya almost dun sa 6,000 na naman. So sa minsan na tina-target natin na pag tumuntong sa 6,000, ibig sabihin medyo maganda na yung takbo ng ating PSE. So yun nga. So mapapansin natin ngayon din na sa ating PSE, so maraming mga iba't ibang mga stock, yung iba't ibang mga klaseng stock yung naging trending, hindi lang yung naging common tulad minsan na dito, so nickel, so yung mining or mining sa retail. So ngayon guys, meron na pumasok si ABA. So unahin natin guys si ABA. So based dito sa ating Bollinger Band at ating RSI. So si ABA guys, so nag-cross na siya dito sa ating simple moving average dito sa ating Bollinger Band. So nasa itaas na siya. So nung Friday pa siya nag-hug o nag-hug sa nag-cross dito sa ating simple moving average. Sa ngayon nung I think last 1 hour or 1.5 hours si ABA, biglang biglang tumaas, umangat, nag-gap up yung kanya, price niya. So I don't think na kung bakit siya nagkaroon ng pagtaas. So siguro based doon sa kanilang na pag-usapan. So may baka naglabas kasi ito ng report or fundamentals na magkakaroon ng special meeting yung mga board of directors. So baka based sa napag-usapan nila, so kaya siguro na yung ganun. So tingnan natin guys, ano yung galing ng ABA, bakit naging siya ganun. So yun nga, nasabi ko sa kanyo on 1.5 hour, so almost 1 hour nga lang pala. So kanina kasi nung tiningnan ko siya, nasa 47.5 siya or 0.48 ng mga I think mga 10:30. So 10:30 na ako tumingin kanina nasa 0.1 na siya, tawag dito, nasa 0.48 din last remaining
minutes or almost 1 hour, biglang tumaas. So ngayon, mapapansin natin dito na kung sa every 50 minutes is medyo overbought na yan. Pero dito tayo sa day. As per day, kay ABA guys, so nung nag-cross yung kwan niya, yung tawag dito, itong RSI niya sa 50 ng Friday. So, ibig sabihin, may indication na talaga siya na magkakaroon ng pagtaas ng presyo. So, yun yung nangyari sa kanya. Na sinuport niya naman ngayon in the last remaining hour ng trading. So, biglang nag-up up. So, hopefully bukas, magkaroon pa siya ng isang red candle. So, hindi natin alam kung anong fundamentals ang nailabas. So, yun lang na alam ko nung nakaraan na magkakaroon sila ng special meeting ang mga board of director at saka shareholder dito sa kanato sa stock nito. At siguro din apekto rin sa kanya yung pagganda ng kanang mining. So kasi yung stock na to is supported din niya yung mga mining company. So guys, yun ating masasabi kay ABA. So hopefully bukas mag-continuation pa siya. So at sana yung mga naipit dito na yung naka-position dito is hopefully na makapag-gain na sila ng mga tao dito ng profit or kahit mag-break even lang sila. So yun ang ating napapansin. So kung sa fundamentals na report kasi guys, so net income niya is negative siya ng 26.94 second quarter niya. So talagang luging-lugi siya. So hopefully this third quarter, so nakabawi siya. Pero parang nakikita natin from the beginning of July yung galaw niya. So parang hindi gumagalaw yung mga price niya. So yun ang ating makon kay ABA guys, napansin. So sumunod guys si ACN. So naturally naman talaga si ACN guys. So medyo maganda yung naging fundamentals ito, yung kanya. Nagtayo siya ng another sa Central Luzon about ng new yung parang panibang structure to reproduce or produce na 150 million megawatts siya or 150 megawatts siya or 150 million megawatts na na kuryente to supply the Central Luzon. So ibig sabihin maganda ang naging kuha ng company kasi nga nagtayo pa siya ng isang branch pa or another naging productive yung kanya yung company na to. So ngayon guys, nung nagbigay siya ng dividend, so 0.04, so payment niya September 17. So excluded lang siya nung hanggang Thursday yung recorded date. So payment date is August 28 lang pala siya yung kanya. So hopefully na siguro kapag may pagtaas man to guys ng presyo, so near na rin sa red zone na tinatawag, at by September 17 magbibigay siya ng dividend. So possible na magkakaroon to ng pagbaba ng presyo. So yun ang ating nakikita. Pero para sa akin, isang magandang company siya ngayon na gumagalaw kasi nga yung pagkuan niya pa, yung pag-produce niya pa ng dito, yung panibagong structure. So nag-expand pa siya ng kanyang company, ng mga kanya, yung mga resources niya, in-expand niya pa. So ibig sabihin yun, maganda yung naging income niya. So kung mapapansin na naman natin sa revenue niya, net income niya is 1.49 billion. So ang total revenue is 5.38. So yung net income doon is 1.49. So almost 33% ng total revenue is net income niya. So yun natin kaya siya nagbigay ng dividend. So yun nga guys, yun nga lang, medyo unusual yung pagtaas niya. So ito, so yun ang napapansin ko kasi magbibigay siya ng dividend. So kaya siguro biglang tumaas to or nag-selling na. So may possible na magkaroon to ng down ng presyo. So ang naging galaw niya kayong araw, so continuously na talagang bulusok siya. Yun ang panatin kay ABA. So baka possible either tomorrow or next day na magkakaroon to ng paglaylo or pagbaba o pag-weekend ng kanyang price. So mapapansin naman dito nung July, so biglaan yung pagtaas niya, then ngayon na naman suddenly na kapag nagkaroon to ng dividend pagbigay, so babagsak yung presyo. So yun natin nakikita. So guys, si Ali, so continuation si Ali, continues yung naging kuha natin kay Ali guys, yung naging pangangat niya. So yun na sinasabi ko na magkakaroon ng narrowing, so magkakaroon ng konting galaw ng price. So pero ngayon medyo napakalaki, 1.8 yung tinas ng kanyang presyo. So kung nasundan niyo tong to guys, yung ginawa natin dito na technical analysis ng mga nakarang araw o nakaling linggo, na sinasabi nga natin na
baka si Ali is magkaroon ng yung bumababa siya. So may magandang uri siya ng stock na sa mga investor kasi nga yung ito yung RSI niya noon is going down. So, at hindi nga tayo nagkamali na talagang ibibilaw niya noon sa 30 bago siya nagkaroon ng reversal. So, nung Friday, nagsimula siya na magkaroon ng reversal. Then, ngayong Monday, so continuously. Pero, ang dito lang, down nandito sa kanya is medyo magkakaroon to ng pagbagal ng pagtaas or paggalaw ng presyo. So, kung hindi man siya tumaas ng kaunti, may either na medyo bumaba ng kaunti kasi nga yung Bollinger Band niya medyo nagkakaroon ng yung neutral yung galaw niya. So, yun ang ating nakikita dito sa stock na to. So, yun guys. Pero as kung nakasakay tayo dito na part na to. So, possible na profit na ka-profit na tayo pero wala namang pinamagaling sa atin na makakahula na at the time na it is dito na yung pinakalas ng pag-down niya. So, kaya ngayon ang kuha natin kay Aba yung analyzation natin dito guys is baka magtuloy-tuloy yung pagtaas ng kanyang presyo. So yun nga ating masasabi lang kay Aba. So kasi nga wala naman tayong mga dito guys nakikita kundi talagang aangat yung price niya kasi nga ito galing siya sa baba then umangat. So possible na may pagtaas ng presyo. So, sumunod guys si AR. So, yung sinasabi ko gabi. So, kung napanood nyo yung video ko about sa mga mining company na lahat ng mga mining company tinalakay ko. So, isa ito sa mga mining company na in example ko guys. So, ang sinabi ko nga doon na si AR is hindi naman siya talaga kumbaga pan-trading na stock kasi nga napakaliit ng price niya. So, yung 0.008 yung kanya so almost 100 ng price niya 1,110 so sa pang 10 yung price niya so yung kan dito guys is more on for investing so kung ito tingnan nyo 39 number of trades pero 924 million yung volume kasi nga yung 1,000 mo dito is makakabili ka ng 1 million na volume. So, possible na napakababa. So, mapapansin nyo dito, 750k yung value. So, 924. So, ito kasi more on investing. So, yung tick size na ginagalaw is 0.01 lang yung paggalaw nito. So, kaya, hindi siya advisable for trader na yung lalo na sa mga intraday trader. So, kung ikaw investor, so possible na yan, possible na maganda na to na indication for investing na kasi nandito naman siya below na siya sa 40 so going 30 siya so possible na good for investment na to at maganda naman ang mga takbo ng ating mga mining company ngayon so sumunod guys si BDO so bank naman so ngayon nagbigay siya ng dividend by September 15 ay excluded so hanggang September 10 so hanggang Thursday day ang kasama so makakabili ka ng stock so kaya possible na marami yung nag-sell na dito. So, pero yun nga lang, mataas yung price niya, pero wala siyang volume. Hindi ganun kalaki yung volume niya. So, hindi niya na-meet yung required volume niya na 3.06 million, pero almost naman mayroon na siya yung volume, pero may nagsisell. Ibig sabihin, mas marami yung nagsisell dito kaysa sa nagbabay. So, baka possible nga sa magbibigay na rin ng dividend at siguro, I think na may profit na. So, buyer, so kung mapapansin niyo yung UBS, so isa lang yung nagkakaroon ng so si UBS lang yung halos nakikita natin dito na broker so possible na maraming naglalabas ng kanya lalo si UBS ng kanyang price so sinasalaw naman ni Call so nasa 500 so yung isang indication dito so kaya marami siguro yung nag-sell so baka yung binawi na lang sa dividend na mga na ibibigay at yung iba naman is naghahabol din ng dividend kasi nga hanggang September 10 pa naman so nakikita natin dito guys kung mag-continue siya ng pagtaas ng presyo so baka by September 9 or baka hanggang this end of the week so baka magkaroon pa rin siya ng pagtaas ng presyo so after nun so magbibigay siya ng dividend so may possible na magkakaroon to ng pagbaba ng price kasi nga yung capital niya mababawasan or yung financial status niya kasi nga ibibigay niya dun sa mga stockholder or sa mga
trader na may hawak ng mga stock sa kanya. So, yun natin nakikita. So, ngayon, kung nag-cross naman siya, so possible kapag green candle to, so yun nga ang indication na may pagtaas na to. So, kapag green candle din at nag-widening din to, so possible na uptrend, may uptrend siya this week. At ngayon nga, kung masustain itong RSI niya nasa nag-cross ngayon sa 50, so possible na magtuloy-tuloy hanggang Friday. Pero if the possibility na magkaroon to ng red candle bukas, baka magkaroon ng sinatawag nito ng reversal or magkaroon ng pagbaba. So hanggang sa magbigay siya ng dividend. So yun natin mapapansin dito kay BDO. So muli si dito. So negative si dito ngayon, 0.04. At yun nga, medyo nagnanaro siya. Yung ating binabantayan lagi na pagkakataon once na nag-hug kasi ito dito sa ating simple moving average at medyo ang galaw ng kanyang upper at saka lower band is medyo neutral na or magkaroon na ng sideways. Kumbaga walang trend na mangyayari. So may possible na bababa yung price niya or depende sa candle na ibibigay at tong RSI niya kung magtuloy-tuloy ng below 50, so yun nga ang kanyang indication ito kay dito. So ang masasabi lang natin dito guys kay dito, so kasi nga ongoing naman na yung mga kanya pasilidad niya, so by yung hinihintay na lang is yung operation nito kasi nga approve na yung franchise siya. So, ang nantay na lang is yung operation ng talagang mag-ooperate siya. So, hoping na after siguro nun, sa nga yung kung hindi tayo mali ang instinct natin na siyempre nangailangan to ng investor. So, kung mangailangan ka ng investor, so may possible na ibababa mo yung mga price. So, para yung mga investor mo magkakaroon ng gain kapag umangat yung price mo. So, yun ang ating mapapansin dito. Kasi kung mapapansin natin ngayon dito, after pandemic, si dito is biglang nasa taas na umangat na siya. So, yun ang ating nakikita at yung technical niya, kung sa technical analysis natin titingnan is medyo near na siya sa red zone o overbought na scenario. So, yun ang ating mapapansin dito kay dito. So, sumunod guys si MM. So, sa MM is neutral ngayon. So, nagkakaroon ng reversal yung price niya. So, yung hindi niya na yung nung nag-cross siya nung nakarang Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, yun nga, nagkaroon siya ng tinatawag na pagbaba ng RSI dito sa RSI 50, pero nagkaroon naman siya ng reversal nung Wednesday. At ngayon, medyo nasa ilalim naman siya at nagkaroon siya ng spin candle na tinatawag. So, dalawang spin candle, isang red, isang green na magkatabing spin candle. So, hoping na kapag nag-hug siya, so hoping na mag-hug siya dito yung price niya bukas. At nagkaroon siya ng volume. So, ngayon wala siyang volume in 3 days. So, hindi niya na-meet yung mga required volume niya. So, at bukas, so hoping na kapag nag-hug to dito, may possibility na umangat ng price to o magkaroon ng reversal. At yung RSI niya naman is medyo sideways naman yung galaw niya. So, kasi yung kay MM guys, so kaunti lang ating magiging basihan pa lang sa kanyang dito technical, kasi nga umbaga ng July lang siya nag-open or ng June. At hopefully na nagbukas na rin siya ng panibagong store or panibagong branch siya. So, I think na nabuksan niya din. So, nung nakarang week pa naman yun na sasabi na magbubukas to si Mary Mart ng panibagong ng branch. So, possible bukas na rin yun ngayon at then operation na yun. So, kung operation na yun, so maging maganda na indication ito sa company na to. So, maganda kasi sa mga company guys na nag-expand ng kanilang mga resources. So, ibig sabihin maganda yung takbo ng kanila, yung production nila. So, hindi yung income nila, kumbaga ginagawa nilang additional resources para in the future. So, nagpapalago sila ng kanilang company. So, yun natin nakikita dito kay Mary Mart. So, baka magkaroon to ng pagtaas ng presyo bukas. So, once na nag-hug dito yung sumunod na candle, so, tingnan na natin kasi dalawang spin candle to guys eh. So, isang red, isang green. So, nauna yung green, isa yung red. So, either na lang kung anong indication ang ibibigay niya dito. So, kapag nag-hug yung isang green candle dito, so, possible may pagtaas ng presyo. Sumunod guys, si Nickel. So, si Nickel, isa sa mga company na tinalakay natin nung nakaraan.
So sa mga mining, so number 1 to sa mining talaga na tinatalakay natin. So tingnan niyo naman yung market capacity niya sa 43.9 billion. So napakalaki. So internationally, ang international yung kanyang ang company na to. So at lalong-lalo na mataas yung value ng nickel sa global market. So kung nagtre-trade kayo sa global market, mapapansin niyo yung nickel doon is pataas yung price. So possible na malaki yung demand ng to sa market nito ng product nito. So kaya yung mining company dito sa Nickel Asia, so possible na may gain na mangyayari sa kanya. So kung mapapansin nyo nung June, simula ng June, so yung price niya, so uptrend, so napaka bullish. Ibig sabihin yan, maganda yung indication sa company. So lalo na nadagdagan pa yung mga operational ngayon na mga mining na nang binabuksan ng DNR. So possible na aangat ang presyo. Yun nga lang, medyo nasa near na siya ng red zone, pero yun nga, baka i-break niya naman yung RSI 70 niya. So humalik naman siya, maghag siya sa RSI 70 niya. So may possible may profit pa na ibibigay siya. So ngayon nga, yung green candle niya ito na naghag dito sa ating simple moving average ay hindi naman na-sustain na down, maging down. At ang downtrend dito guys is may pag-narrow itong ating Bollinger Band. So once na nagna-narrow ating Bollinger Bands, indication niya na magkakaroon ng weakening of trend. So ibig sabihin, yung trend mo is either hihina or tataas ng konti, bababa ng konti, or ang galon niya is sideways. So hindi, unlike na pag widening to, so pag nag-widening to, ibig sabihin may trend na nangyayari. So tulad nito, nagkakaroon ng widening. So ibig sabihin ang trend niya nasusustain niya. So nasusustain yung trend na nangyayari. So ito trend yan eh. So yan, trend. So possible pa na maganda kapag nag-widen ang Bollinger Band. So nakikita natin dito may pagkuhan si nickel. So at isa pa, by end of September, so another naman na panibagong reporting na naman yan. So third quarter earning report na naman ang mangyayari. At nakikita natin dito, so September 4 payment. So yung September 4, so last September 4, so 7 ngayon. So Friday, so kaya siya bumaba is nagkaroon siya ng nagbigay siya ng dividend. So mapapansin nyo, so once na nagbigay ng dividend ang isang company, so possible talaga yan na bababa yung price niya. So 0.12 lang ganyang binaba, so may cash dividend siya na 0.22. So at ngayon umangat na siya ng 0.22 naman, so from 0.17, so 0.7 yung kanyang inangat, 0.07. So indication na may itataas pa talaga tong si nickel guys. So may possible na to pataas yung price ng stock na to. So kung magkaroon man to ng pagbaba ng konti, pero baka hilahin niya rin pataas ng presyo. So yun ang ating nakikita. So hindi naman na ibig sabihin na malapit na yan guys. So ibig sabihin konti lang ibibigay. So may either kasi na paunti-unti niyang ibibitawan yung price niya guys. So unti-unti niyang iangat. So baba konti, then angat konti. So yun ang mga possible na scenario na mangyayari. So sumunod guys, Sinaw. So Sinaw guys, so medyo gap up na naman siya. So Sinaw kasi medyo kanto guys eh, mga pasulpot-sulpot yung pagtaas bigla. So tataas bigla, din sumunod na araw din magkakaroon ng downtrend din. Ganun ang nangyayari sa kanya, kaya medyo yung stock na to, medyo napaka iwaga. Kaya ngayon gap up siya ng may pag-widening yung ating Bollinger Band. Hopefully na i-hug niya dito yung RSI sa 70. At possible kung mangyari yun, magkaroon to ng green candle ngayon. So ang maganda naman ng kay Now guys is may karoon siya ng from the bottom to top na pagtaas. So hindi yung nagkaroon siya ng tail, so wala siyang tail sa bottom. So indication na maganda ang naging takbo ngayong araw ni Now. So may 1.18k nga siya na trade sa may volume siya 6.56 million. So ang panang kay Now guys, near sa dito sa RSI 70. So mag-hug man siya dito, so may pagtaas ng konti, then after naman siguro noon ay baka bumaba siya. So kung mapapansin nyo kasi si Now guys, unlike lang naman dito, kasi yung RSI niya is almost mag-cross lang naman sa 50. At yung dito, yung price candle niya is nasa taas nitong
simple moving average. So ito medyo malapit kasi yung price nito sa simple moving average. So baka may possibility kasi na tumaas lang siya hanggang bukas, baka first hours to 2 hours per that's means na tuloy-tuloy. Pero baka pag tumaas ng umaga din at bago mag-close yung market, baka bumaba na naman siya. So yun na, napakakuha kasi now guys, napaka volatile na stock. So hindi wala siyang yung tulad ng ibang mga stock na once na nagkaroon ng trend, so tuloy may continuation. Ito once na nag-trend, so unpredictable na naman siya. So mapapansin nyo, nagkaroon siya ng unang trend, then pangalawa, then sumunod, bigla naman siya binawi agad yung price niya. Ito, ganyan nangyayari sa kanya. So hopefully kapag bukas, hopefully na magkaroon ulit siya ng pagtaas din Miyerkules, so bantay tayo kasi nga nasa red zone siya na tinatawag. So yun ang ating masasabi dito sa ating mga stock. So guys, ngayon magandang ating takbo ng company, ayun ng PSE, kasi nga kung mapapansin nyo, so iba't ibang klase yung stock. So committed sa iba-iba, may mining, may electricity power, so may utilities na napasok, may real estate properties, may banking, may telecommunication or sa services na tulad nitong mga utility na internet, so yung mga kuryente, at higit sa lahat mayroong retail na itong Merimart. So itong Sinaw, I think nasa involved so sa dito sa mga gadget, so sa mga tulad ng mga semicon, yung gumagawa ng mga parts ng mga tulad mga cellphone, sa mga TV. So possible ganun. So ibig sabihin maganda, nag-i-indication ng market ngayon guys, kasi nga iba't ibang mga stock ang nag-trend. Kumbaga hindi lang nakapokus minsan sa retail, then mining, so ganun lang, mining din services, yun hanggang doon lang. O walang nakita yung bangko, so wala man lang tayo nakikita ng mga holdings company. So yun ang ating kinaganda ng ating stock market ngayon. So guys, sana may ideya kayo. So ngayon nga guys, so lahat man maganda ang ating ng stock, kasi nga maging magandang ating PSE index or PSEI. So guys, maraming salamat sa inyo. So hopefully na may na kayo, kumbaga may ideya ka na kayo kung anong mga stock, or may ideya na kayo kung paano basahin about yung mga technical. So sa fundamentals kasi guys, medyo mahirap kasi magkuha ng fundamentals, kasi medyo takaw oras ka magre-research pa tayo ng fundamentals. So kasi nagtatrabaho tayo sa umaga, so pagdating ng tayo nandito sa gabi, so saka natin siya makikita. So kung bigyan ko pa ng time yung fundamentals, so baka hindi natin magawa yung pag-review natin sa stock. So yung fundamentals guys, pinapahapyawan ko lang yun for myself, pero more on, so ina-apply ko sa technical, lalo na pag maganda fundamentals, maganda technical, so ibig sabihin maganda yung market. So yun guys, maraming salamat sa inyo.